Mabuhay mga kamaharlika! Narito na naman po tayo upang pag-usapan ang tungkol sa ating mga barya. Narito po sa ating harapan ang dalawang 10,000 peso coin. Tama. So ito ang pinakamalaking denominasyon sa isang barya, no? So pag-uusapan natin ang pagkakaiba ng dalawang ito at ang kanyang mga features at magkano nga ba ang bilihan sa mga ganitong uri ng barya. Pero bago ang lahat, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, click the like button and subscribe at click mo na rin ang notification bell para ma-update ka sa mga susunod na video na ilalabas ko. Simulan na po natin. Ang una po natin pag-uusapan ay ang 10,000 pesos democracy, no? Sisimulan po natin sa features ng baryang ito. Issuer, Philippines, period, Republic, 1946 date. Type, standard circulating coin. Year, 1992. Value, 10,000 pesos. Currency, piso. Composition, gold. So, itong barya na ito ay gawa po sa ginto na mayroong 9.25, no? So, yan po. Purong ginto po ito. At ang kanyang weight ay 33.55 grams. Diameter, 32.7 mm. Shape, round. Technique, milled. Orientation, medal alignment. Demonetize, yes. Number and number sign 21149. References, KM number sign 255. Sean number sign 106. Commemorative issue, Democracy, People Power, 1992. Yung kanyang harapan, yung kanyang verse, no? So makikita natin si President Corazon C. Aquino. So yung nasa gitna, ang kanyang larawan na nakaharap sa kanang bahagi, no? At doon naman ay nakalagay yung kanyang pangalan na President Corazon C. Aquino. Yung kanyang paikot na salita, Republic of the Philippines. Sa babang bahagi ay ang numerong 1,000 at ang salitang pesos. Sa pagitan ng dalawang merong mga stars, no, sa dalawang bahagi. At sa baba naman mayroong nakasulat na PM. So hindi inaalam ko pa kung ano ibig sabihin ng PM na 'yan, no? Okay. So yung kanyang reverse naman, yung salitang nakapaikot ay Democracy Restored. Nakalagay in 1986, 1992. Meron ding ibon na lumilipad sa bandang uluhan ng mapa ng Pilipinas. At yung mapa ng Pilipinas na makikita natin, katabi niya ay ang Philippine Constitution. Tapos merong mga sikat ng araw. Sa babang bahagi naman, salita ay ang 6th anniversary. So yan po yung kanyang verse. Dumako naman tayo sa kanyang edge. Ito ay reeded. Okay. So 1992 meron lamang siya 1992 proof. Meron lamang siyang 1,600 na peraso. Ibig sabihin, ito po ay limited edition. So noong 1992, gumawa lamang sila ng 1,600 na peraso. Yan po. So mamaya, no, sasabihin natin kung magkano naman ang presyo nito. Kung ito ba mas mahal kaysa dun sa isa. Ngayon naman po, tayo ay dadako sa tinatawag na 10,000 piso, 70 years of Central Banking Philippines. Kung kanina, ang 10,000 peso kanina ni late President
Cory Aquino ay ginawa upang pasinayaan ang ika-6 na anibersaryo ng demokrasya. Dito naman po, ito ay ginawa upang bigyan ng kahalagahan ang 70 years ng pagiging bangko ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Pag-usapan natin ang features ng bariyang ito. Issuer, Philippines. Period, Republic, 1946 date. Type, non-circulating coin. Year, 2019. So ito po ay ginawa noong 2019. Value, 10 piso. Currency, piso. Composition, gold, 0.996. So mas mataas ang composition nito kaysa dun sa democracy coin kanina. Meron lamang yun na 0.925. Ito po ay 0.996. Weight, 42 grams. Diameter, 38.6 mm. Shape, round. Technique, milled. Orientation, medal alignment. Number, N, number sign, 192170. Commemorative issue, 70 years of Central Banking Philippines. Ngayon naman po, tayo ay dadako sa harapang bahagi ng ating barya o yung tinatawag nating i-verse. So sa taas na bahagi na nakasulat ay Republika ng Pilipinas at makikita natin ang 4 na selyo ng Bangko Sentral ng Pilipinas na nagsisimula noong 1949. So itong 1949 na selyo na to, hindi ko na to naabutan. So yung ikalawa, 1949, na mayroong tao, bata pa ako, naaalala ko tong barya na to. So sa likod ng barya, nakita ko yung mga selyo na to. Tapos yung sumunod, yung ikatlo, ay ang BSP, na mga 90s, yan, nakita ko yan. So kasalukuyan pa hanggang sa kasalukuyan, meron pa rin naman mga barya na meron pa rin ganitong selyo. At yung ating makabagong selyo, So yan po yung 4 na selyo na ginamit ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Okay. Tapos yung salitang 70 years of central banking nasa kalimang bahagi at yung taon 1949 hanggang 2019. At yung sa babang bahagi naman ay 10,000 piso at sa salitang piso meron siyang nakadikit doon na ang tawag po dyan natin ay mint mark. At sa babang bahagi ay ang 2019. Ngayon, dun sa ating reverse, so makita natin ang hugis ng isang agila. Katabi naman niya ay ang Bangko Sentral, selyo ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ito po yung kasalukuyang ginagamit ngayon. At balita ko ay anumang taon mula ngayon ay papalitan na ito. So, ganito po ang kanyang itsura ngayon, So, ilang taon mula ngayon, magiging ganito na po yung ating selyo ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Tapos, makikita natin yung main complex ng Bangko Sentral ng Pilipinas na matatagpuan sa Quezon City. Sa babang bahagi, nakalagay po ay 996.0 gold. So, ito po yung composition niya. Tapos, yung 3 star na sumasagisag sa 3 malalaking pulo ng Pilipinas na Luzon, Visayas at Mindanao. At ito namang araw, So nagustuhan ko yung design ng araw dito. Hindi man na kumpleto pero napakaganda, Okay, so ito po ang kanyang reverse side. Yung kanya namang edge ay reeded. So 2019 proof, meron lamang itong ilang peraso? 1,000 pieces, So, limited edition din, katulad nung naunang 10,000 pesos na democracy. Ito po ay limited edition din na meron lamang 1,000 peraso. Ano nga ba ang pagkakaiba ng dalawang bariyang ito? Siyempre, yung unang-una ay yung kanilang gold
composition. Na? Ang ating 10,000 pesos democracy ay merong gold composition na 0.925. Samantalang ang ating 10,000 peso 70-year Central Banking Philippines ay ang gold composition naman niya ay 0.996. So ibig sabihin mas puro ang 70 years kaysa doon sa democracy. Kaya syempre, kung ganun yung composition niya, mas mahal yung isa kaysa doon sa isa. Pangalawa, yung kanilang bigat. Ang democracy ay mayroong 33.55 grams. Samantalang, ang ating 70 years ay mayroong 42 grams. So, mas mabigat na naman. Ibig sabihin, mas maraming ginto kay 70 years kaysa kay democracy. Tapos, yung kanilang diameter. Ang ating democracy ay mayroong 32.7 mm. Samantalang sa 70 years ay mayroong 38.6 mm. So, may malaki na naman na kanilang diferensya. Siyempre, mas malaki, mas maraming ginto, no? At mas mabigat. Okay. Ngayon, yung kanilang presyo. Ayon sa numista, ang bullion value niya, no? Doon muna tayo sa democracy. So, ang bullion value niya ay 95,429.15 pesos. Linawin natin itong volume value. No? So, itong volume value na ito ay tumutukoy o nagbabase sa presyo ng ginto kada kilo. So, ibig sabihin, depende sa bigat ng magiging volume value niya. No, katulad nitong ating democracy, kasi meron siyang bigat na 32.7, pala yun, diameter pala yun. Meron siyang bigat na 33.55 grams. Kaya, volume value niya ay 95,429.15 pesos. No? So, ito yung pinaka-base niya. Ibig sabihin, hindi bababa sa ganitong halaga ang magiging presyo ng bariyang ito. No. So, yung volume, itong presyo na to ay kung ang ginto mo ay rough lang. So, ibig sabihin, wala pang ginawa, no? So, maaaring no? Basta nakaginto lang siya. So, magbabago na naman ang presyo niya dahil ang ginto na to ay ginawang barya. No, ito nga yung ating commemorative coin na ito. So, kung gagawin mo siyang ganyan, magbabago na naman ang presyo niya, tataas na naman. Tapos, commemorative coin pa. So, meron siyang limited edition. Panibagong pag-akyat na naman ang presyo. Kaya, ang tansya ko rito, no? So, mga 120,000 ang pinakamababang halaga nito. Pataas. So, umabot ng hanggang depende, no? So, mga 200, 250. So, ganun yun. Dahil mas nagmamahal siya, lalo na doon sa pagiging limited niya. Dahil kukunti lang ang ginawa. So, ganun din naman doon sa ating 70 years. So, sa 70 years natin, ang volume value niya ay umaabot ng 127,587.50 pesos. So, ito yung pinaka-base ulit, no? Tandaan, nagbabago-bago ang presyo nito sa numista. So, araw-araw, pag tinitignan mo to, no, nagbabago-bago yung kanyang presyo. Ulit, dito naman sa 70 years natin,
ang pinaka-base nito, ang pinakamababang halaga nito, maabot siguro ng mga 140, no? 140,000 pataas. So, hindi na siya mababa ng ganun. Mga kamaharlika, so isa ka ba sa mga nagulat na ito pala ay ang pinakamalaking denomination sa ating barya, no? So, at meron itong dalawang peraso. So, merong 1992 nagawa sa panahon ni President Cory Aquino at meron ding 70 years naman, 2019 na ginawa para bigyang pugay ang ika-70, no? 70 taon ng Bangko Sentral ng Pilipinas. So, muli, ito ang inyong kamaharlika na nag-iwan ng isang kataga. Ang barya ay kayamanan ng ating bansa. Ikaw, kayamanan ka ba niya? Maraming salamat po.